Hi guys, today ay withdrawin na natin yung pinaka-profits ng bot natin dito papuntang GCash dahil yung na-setup natin after if I'm not mistaken 8 days no, kasi creation time is nung 4 and then na-stop siya dahil sa take profit na na-set natin guys no. So total of 10 USDT yung na-set up natin dito. Yung pinaka total PNL natin ngayon is 5.02 guys no. So i-withdraw natin ito papuntang GCash step by step, and especially dun sa mga nagtatanong dahil meron pa tayo ditong ongoing. Ayan, gumagalaw yan. So especially dun sa mga nagtatanong kung paano nga ba dito puntahan, paano magkaroon ng USDT dito. So step by step gamit itong cellphone at mag-set ng automated guys no. So step by step natin na gagawin yan dito sa video natin today. Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first. Subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys no. So dito nga meron tayong ginawang bot no. Noong makikita natin yan sa history. Ayan. So meron tayong ginawa nung 4. Ito ay automated na discuss ko na yan. So ang dami mga nagtatanong dito paano nga ba siya i-withdraw and paano nga ba dito maglagay ng USDT para magkaroon or mag-create ng bot no. So puntahan muna natin yung pinaka-home neto. Let's go back. Ayan. So andito tayo sa pinaka-automated trading bots guys no. So ngayon ay uunahin lang natin kung paano siya i-withdraw yung profits na yun. So punta lang tayo dito sa pinaka-home tab. Ayan, dito hanapin lang natin yung P2P trading, and since ibebenta natin ito, let's scroll to continue lang hanggang mapuntahan natin yung skip ahead muna natin no? So we can start P2P demo pero we can skip ahead lang ito, and then punta lang tayo dito sa my sell no. Once mapuntahan natin itong sell, select lang natin tong amount, and then dito sa my amount lagay lang natin 15 USDT no. So yan yung pinaka total nung ginamit natin sa pag-create ng bot, at the same time yung 5.06 na profit. So lagay na lang natin dito whole number na 15 USDT no. And then pagkatapos niyan is tap enter lang, and then sa payment method select lang natin dito na GCash. Ayan. So pwede naman dito guys no, pwede sa mga ibang e-wallets. Ayan, makikita natin dito yung mga available. And ngayon siselect ko lang itong GCash, apply lang natin ito, and then pagkatapos niyan ay puntahan ko lang itong pinaka-sell no. So meron ditong pinaka-limit na 500. Ayan, so ito yung pinaka-minimum no. And as per checking dito, maganda naman yung pinaka-completion rate. So 99.70, and after that select ko lang ito. Let's select sell, and then lagay ko lang dito 15 no. And dito pala guys, if ever na mayroong error ka na ma-encounter, punta ka lang sa my manage funds, and then dapat nakaselect yung funding trading no, and then confirm. So dito, si sell ko neto, sell USDT with 0 fees. Ayan, papunta sa GCash natin. Ayan, so dapat meron tayong marireceive na 889.50 in PHP sa GCash natin. Pagkatapos nyan, tap sell lang natin. Verify ko lang to. Ayan. And we can wait dito para mapunta sa pinaka P2P guys no. So we can chat, and tick lang natin ito, and then okay. Ayan, so wait lang natin na ma-release niya yung 889.50 guys no, dito sa ating GCash. So pwede natin sabihin na GCash details in my profile no. Ayan, and then send lang natin ito. Doon pala guys kanina, if ever na hindi pa naka-setup yung pinaka GCash mo, meron lang doon pinaka field no na kailangan mong fill upan, like your GCash number and then QR code, and then after that you can just save and proceed guys no. Name na related sa GCash mo, kailangan mo rin na fill upan yon. So send ko kasi natapos ko na yon, nagawa ko na yon before, kaya tuloy-tuloy lang yung pinaka-flow dito no. So ngayon, ayan, nag-send na siya dito guys ng payment proof no. And meron na rin tayo dito ang na-receive na notification. And i-check muna natin guys sa GCash natin. So open ko lang yung pinaka-GCash ko and then refresh. Ayun, so nag-reflect na guys yung 889.50 sa GCash natin. Yung gagawin lang natin dito guys is to release crypto no. And then I received the full amount and agree to release the crypto. So much better guys na i-check muna no if nag-reflect na yung pinaka amount na yun sa GCash mo before mo i-release. So if ever na okay na, just
tick this one, release crypto, and then tick mo lang to para ma-enable yung release crypto, and verify mo lang sa phone mo. Ayan. So, ganun lang siya guys, ka-simple, no? Na-withdraw na natin yung pinaka-profits natin as well as the USDT na ginamit natin sa pag-create dito ng bot. So, ngayon naman ay sa mga nagtatanong, no? Kung paano naman dito maglagay ng USDT. So, let's go back muna dito. Ayan, meron na tayong pinaka-notification na na-receive dyan. Can view assets. So, ngayon guys, sa mga nagtatanong, daming mga questions dito kung paano nga ba maglagay ng USDT dito. So, ngayon, punta muna tayo dito sa pinaka-application. Dito nga guys, sa application na ito, ay we can create automated bots, no? Just like we share yung example. And doon sa mga nagtatanong, hopefully, I acknowledge your feedback questions dito, no? Itong application na ito, lalay ko na lang sa description ng video na ito para mapuntahan nyo. And para na rin makayaw sa mga phishing links online guys, no? So, puntahan nyo lang yung pinaka-description ng video na ito dito sa description box. Tapos, select nyo lang itong more. And then, lalay ko dito sa pinaka-description box yung app. And then, mapupunta kayo dito guys, no? So, you can join now dito or you can install the app, no? So, if ever man na nakapag-sign up kayo dito or na-install nyo yung app, tick nyo lang ito. And then, another tips dito guys to lower yung mga transaction fees, yung discount. So, once na nakapag-create ka ng account, ay mapupunta ka dito sa section na ito. Lalagay mo lang yung pinaka-code natin dito na Crypto Fortune, which is merong 10% discount. And then, I use my email dito na related only for crypto. And then, pagkatapos nyan, ay just sign up na, no? So, dito sa app guys, once na makapag-login ka, ganito yung pinaka-user interface. And para ma-activate yung other features dito such as itong trading bots, ayan, as well as yung P2P trading. So, kailangan mo lang dito magpa-verify, no? So, yung pinaka-verification dito is I use my, if I'm not mistaken, voter's ID or driver's license ata yun. Isang valid ID lang naman yung kailangan dito. And then after nun, after na ma-verify, ma-unlock na itong P2P trading, no? Doon sa mga nagtatanong kung paano nga ba dito magkaroon ng USDT, once na ma-verify yung account mo, punta ka lang dito sa P2P trading and then dito sa my buy. And then, select lang natin dito yung USDT. And then, yung kanina, yung amount. Like, for example, yung minimum lang dito is 59, no? So, for example, 600. Ayan, and then enter. And then, after that, select lang natin dito yung pinaka-payment method. So, for example, GCash. So, apply. Ayan, and then, lalabas na yung pinaka option dito na available for GCash. Yung pinaka-minimum dito, 60. And then, pagkatapos nyan, ay select buy. And again, guys, itong video natin today is just for ideas lang. Especially dun sa mga nagtatanong. Hope you get some insights dito sa video natin. And again, this doesn't qualify as an investment or financial advice. Hope you get some insights lang dito. And hindi po ako financial advisor, guys. Much better pa rin to do your own due diligence, proper research, and risk management sa end din, you know. So, this is only an example, a demo, kung paano siya nag-work for the idea doon sa mga nagtatanong nga, no. So, dito guys ay, for example, 600. Ayan. And then, check ko lang ito. So, payment method, select ko siguro dito yung, ito, GCash. Ayan. So, yan yung pinaka-available. So, in USDT pala, ito yung marireceive natin, 10.06. After that, by USDT with zero fees. Ayan. So, dito guys, chat lang natin siya. Ayan. And then, we can just tick this one. This is only an awareness. And tap okay lang. I-select ko lang itong pay now. So, dito guys, if ever na wala yung pinaka-GCash details niya dito, pwede natin siyang i-chat, no? Or get payment details lang. So, select natin ito. Ayan. So, dito meron siyang pinaka-scan to pay. Merong pinaka-phone number. So, ikakopy ko lang ito. Copy. Ayan. And then, open ko lang dito yung pinaka-GCash natin. Select ko lang yung send. Tapos, express send lang. Ayan. And then dito, paste ko lang. Ayan. And then after that, 600. Done. Next. And then make sure guys na tama yung pinaka-account name, no? So, i-cross-validate nyo din yung account name sa GCash. And yung phone number, verify nyo rin kung tama. And then, if okay na, if match naman lahat, sisend na natin ito. Yes, I confirm and send guys, no? So, pagkatapos nyan, kailangan nating i-download or i-screenshot ito para ma-send natin sa kanya, no? So, screenshot natin siya. Ayan, after that, select na natin itong I have paid. Ayan. And then, lagay natin dito yung pinaka-screenshot, no? Dito sa add button na ito. Ayan. And then, select lang natin to. And then, done.
And after that, confirm payment lang. And verifying payment proof. After that, remind seller lang. A reminder has been sent to the seller. So, ganun lang. Na-receive na natin dito yung pinaka USDT na ginamit natin. Ayan, 10.06 USDT. We can view assets dito or order details, guys, no? So, meron na tayo dito pinaka USDT. So, we can just check. Ayan. So, mapupunta tayo dito, guys, sa pinaka assets tab, no? So, dito sa may assets tab, makikita natin yung pinaka history. If ever na gusto nating i-transfer. Kung napunta man siya sa funding, kailangan mo siyang ilipat papunta sa trading, no? So, select mo lang itong transfer. And then, if ever na nandito siya sa funding, pwede mo siyang i-transfer papunta sa trading, no? So, funding to trading. And then, pagkatapos niyan, tap max lang. Ayan. So, meron tayong USDT na dust kanina. So, isasama ko na yan. And then, pagkatapos niyan, tap confirm lang. So, ganun lang siya papupunta sa trading. And let's go back. And dito, guys, so sa may tab ng trade, select lang natin dito, no? So, 2 beses. And makikita natin itong trading bots, no? So, dito, guys, we can check dito sa may featured. Ayan. So, may option dito, spot grid. So, dito kailangan mo medyo malaki-laki and walang pinaka-liquidation dito. Swing or long-term yung pinaka-strategy dito sa spot grid. Futures grid, medium to short-term strategy dito. Pwede rin na long-term, pero in my own experience siguro, low leverage, tapos few grids lang, no? Kasi we should consider pa rin yung mga executed dito na trades, no? For the transaction fees. So, kanina, we just share yung pinaka-code to lower yung transaction fees, no? So, siguro dito, strategy ko na lang is just to go here muna sa trade. And then after that, punta ako sa spot. And then pagkatapos nyan, dito sa may spot, dito. So, palitan ko lang muna itong pi to like OKB. Ayan. So, spot, OKB. Lagay lang siguro or ano lang siguro ako dito ng kahit 1 USDT. Check. And then buy OKB for the gas fees, no? So, after that, punta na ako dito sa may trading bots. So, 2 beses pindutin para lumabas ito. And then, for example, sa futures grid, again guys, meron siyang leverage na tinatawag. Anytime pwede kang ma-stop out. You'll get liquidated. If ever na wala kang pina-proper experience. If hindi natin naiintindihan yung pina-risk management dito. So, we should consider that. And dito guys, so, punta lang tayo kay Pi. Like for example, Pi Network. Ayan. And then, ito yung pinaka-price niya. So, last time we use ito, no? So, AI autofill lang. And ganun lang siya, guys, na mag-work dito. So, nakalong ang strategy dito. If ever na tumaas, umakyat, magkaka-profits tayo. Pero if ever na bumagsak, ma-stop out tayo. And kung hindi tayo nakapag-set ng stop loss, ay maliliquidate, no? If ever na sobrang baba yung bagsak nitong presyo nitong si Pi, no? So, sa short naman, if ever na bumagsak yung presyo, doon tayo magkaka-profits. And if ever na sobrang umakyat, tumaas yung presyo, doon naman tayo malulos. So, sa neutral, ito ay good sa mga accumulation or consolidation na market, no? So, ganun yung pinaka-idea dito, no? Meron naman dito sa mga AI strategies, you can just copy. Long, short, neutral. So, manual. And, ito kasi guys, medyo mataas na rin yung Pi, no? So, I'm wondering dito na baka mag-sell on news na lang siya. I'm recording this video March 12 pero yung pinaka-fundamental updates niya is 14, no? Dahil Pi day nga. So, baka bumagsak na. So, maybe I'll choose other pair na lang dito. As an example lang. So, siguro dito yung low leverage and margin lang na requirements. So, maybe yung bio. Ang tagal ko na rin na na-exit itong bio and nasa accumulation itong price action niya. You can just check as well guys sa end ninyo. So, select ko lang ito. And then, AI autofill ko lang. So, dito kasi kailangan lang 88 cents, no? So, meron tayong naiwan na 9 USDT. Ayan, yan yung pina-setup natin. And, lagay lang siguro natin dito 7 USDT. Tapos, reserve natin 2 USDT. Total of 9 USDT. Yan yung naiwan natin. We can adjust yung leverage. Maybe 10. Ayan, and then confirm.
Continue anyway. Ayan, and then verify lang natin ito. After that, if okay na, so create long lang, confirm. And ganun lang siya guys na mag-create ng bot dito, no? So you can view details. Pwede ka mag-setup dito ng pinaka-SL. You can check dito sa more. Ayan, and then TPSL lang. Ayan, so we can choose dito percentage or price, no? So sa price naman, you can set the price. Pero if percentage, kung gusto mo na like for example, 100%, 1,000, 100%, yan, 100% lang. Tapos dito, SL mo is 50%. You can just set dito guys, no? So after that, confirm. And meron ka na ditong na setup na SL, no? So you can check naman yan dito sa more. Tapos TPSL. Ayan. So ganun lang siya guys dito na mag-work. Hope you get some insights, ideas dito sa video natin today. And sana nasagot ko yung questions nyo dito guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.